Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, bakit nga ba sila ang pwedeng manalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines for 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talagang nag-iisip ko sino nga ba ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Kasi aminin man ninyo o hindi, wala tayong nakikita na sure win na kandidata. Maliban lang sa mga kandidata na ang basihan natin ay malakas ang laban nila. Syempre sa mga frontrunner, ayun yung nakikita natin, ako mukhang sa kanila yata ang mananalo na Miss Universe Philippines. Pero syempre hindi rin nakakagulat kung makikita natin ang mananalo ay dito sa mga baguhan. Kasi syempre potential din naman ang bawat isa talaga na kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Hindi lang yung to sa mga frontrunner na nakikita natin, ako sila ang malakas, sila ang mananalo. No, possible din manalo talaga dito yung mga dark horse candidates or yung mga underdog candidates, di ba? Kasi syempre hindi mo alam, baka mamaya may tahimik lang dyan na kandidata, saka hindi tayo nakakasiguro kung ano nga ba ang nasa isip at gusto ng organization. So at the end of the day, sila pa rin ang masusunod kung sino ang gusto nilang ilaban sa Miss Universe, di ba? So yun, so kaya tayo nandirito, bakit? Para syempre kumbaga pag-usapan, tignan, at syempre kumbaga habit na natin to lahat na kapag may ganitong mga event, ay nako, eto malakas to. Syempre nakaabang tayo doon sa malakas, nakaabang tayo doon sa mga kandidata, at kung ano nga ba yung pinapakita nila. Syempre libangan nga natin sila, di ba? Kumbaga parang nandoon tayo lagi na talagang na-excite kasi tayo, at ayun, syempre may mga manok-manok ang bawat kandidata. Kahit di naman dito, pag pumunta ka sa Miss Grand, kahit nga ganun yung pageant nila, titignan mo yung mga kandidata talaga nag-effort ng sobra-sobra. Tapos, ang may isip mo, sino kaya ang mananalo sa kanila, di ba? Pero syempre, isa lang ang alam ko. Ang mananalo sa isang beauty pageant, syempre kung sino yung pinaka-strongest, kung sino yung pinaka-kumpiyansa sa sarili, at kung sino ang may ibinibigay na the best performance sa lahat. Diba? So, yun pa rin ang mananalo dyan. Kasi kahit anong dami ng mga kandidata at kahit anong galing ng ibang kandidata, meron pa rin kulang sa kanila. So, yun. Kahit nga sa Miss Grand kagabi, titingnan ko, confident siya, pero pag dinikit mo yung isang kandidata sa kanya, mas kumpiyansa siya. So, ganon. But, syempre, meron tayo yung mga favorite candidates na, alam mo yon na hindi naman may iwasan to, yung may mga paborito kang candidates na, ay, gusto mo ito ang manalo. To be honest ako, isa sa mga gusto kong manalo dito sa Miss Universe Philippines, ako magiging vocal na ako sa inyo, syempre si Bulacan. Yes, gusto ko siyang manalo kasi parang feeling ko yung beauty na ino-offer niya, she look like innocent, she look like alam mo yun, yung Filipino beauty na may dugong black, tapos ramdam mo sa kanya na kahit may dugo siyang black, ramdam mo pa rin sa kanya yung pagka-Pilipina talaga ng 100%. At hindi mo madidinay yun kay Bulacan. Pag tuwing makikita mo siya, she's so charming. And then yung charming nga, yun yung gusto kong ilaban sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko, kapag tinignan mo siya, may something special sa kanya. Bukod doon sa ino-offer na natin na another putahe sa Miss Universe. Kumbaga pag tinignan mo na, ay, grabe, Black Beauty yung ipapadala nila. Plus nandoon, ay, ang charming ng beauty. Diba? So, yun. So, isa talaga siya sa mga gusto kong manalo dito sa Miss Universe Philippines. Yes, siya yung aking sentimental favorite. Kasi may height, may body, plus may charm. O, diba? So, yun yung importante. Tapos, plus, pag
turuan pa yan nila Mama J na talagang proper na pasarela. Oh my God! Saka proper styling, wala na, panalo tayo sa Miss Universe. Charot, so yan. Anyway, syempre, nandoon pa rin tayo kung sino yung the best, di ba? But para sa akin, favorite ko lang naman si Bulacan. Hindi ko naman sure kung ano yung ilalatag niya talaga sa Miss Universe para siya ang piliing manalo. But it's my idea na, alam mo, yung nakikita natin charming sa kanya, hindi naman mawawala talaga, di ba? So, nandoon na, isa siya sa mga gusto kong kandidata kasi nga, may kakaibang ino-offer. Pero sino nga ba yung possible na talagang malakas na manalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines? Siyempre, isa na dyan sa mga tinitignan ko, si Victoria Velasquez Vincent. To be honest, guys, si Victoria kasi, iba talaga ang ino-offer dito sa Miss Universe Philippines this year. Kung ikukumpara mo yung laban niya nung nakaraang 2021, actually, she's a very strong talaga nung 2021 nga. Sabi ko, nako, malakas ang Victoria Velasquez Vincent. And then ngayon, yung performance na ipinapakita niya dito sa Miss Universe Philippines, yung one of the beat na masasabi mo na talaga ay hindi imposible kay Victoria Velasquez mapunta to. Una, total package din talaga si Victoria Velasquez Vincent. Kung height ang pag-uusapan, may height. And then beauty, talaga namang may beauty. Yung beauty niya ngayon, mas parang lumalabas yung charm niya. Dahil siguro hindi siya masyado nag-iisip na kung ano-ano, di ba? Kasi parang relax siya ngayon and then lumalabas yung ganda. Yung iba sinasabi, nako, kulang naman sa ganda. Ang iniisip ko lang kay Victoria Velasquez Vincent, iisa yung face reaction na nakikita natin sa kanya. Kumbaga parang siguro pag minakeup mo siya ng todo, ganun pa rin yung makikita mo. Pag nilas mo naman yung makeup, ganun pa rin yung makikita mo. Kumbaga parang iisa lang yung standard ng beauty na makikita mo sa kanya, yung pagiging classic kasi yung beauty na meron siya. Kaya lang kasi sa Miss Universe, ang iniisip ko, yung mga classic beauty kasi, hindi kasi sila pumapalo ng bonggang-bongga. Kumbaga parang, yes, nandun yung pagiging classic beauty, but hindi sila yung parang masasabi mong priority kasi lalo na ngayon sa era ngayon ng Miss Universe, JKN, ang lagi kong na-obserbahan lang sa ngayon ay gusto niya yung talagang pretty face na tinatawag. Oo, so yun yung medyo natatakot lang ako kasi si Victoria Velasquez Vincent, pag dinala mo siya sa Miss Universe, to be honest, papalo naman to kasi magaling ang comm skills, matangkad, and then may beauty na ino-offer. Kaya lang, sabi ko nga, natatakot ako kasi syempre, yung beauty niya kasi hindi talaga, yung parang walang isasagad na ganda. Yung ayun na yun, yung nakikita mong ganda. Hindi ko sinasabing hindi maganda si Victoria, she's so pretty. Pero parang, yung limit lang, yung ino-offer na beauty na para ikabog ng todo-todo. So, yun lang, doon lang ako natatakot. But, she's an excellent performance na nakita ko ngayon. Mas nag-level up siya. Mas panalo yung galawan niya. So, I think kung na last time nakakuha siya ng third place sa Miss Universe Philippines noong 2021, this time maaring winner or first runner-up. So, yun yung nararamdaman ko ha, but I'm not sure. Pangalawa ay si Christy McGarry. Yes, si McGarry. To be honest, si Gary, ang nakikita ko kay Christy, perfect candidates. Yes, may body, beauty, and brain. Yes, body talagang ang perfect ng body niya. Ito yung mga tipong pwede mong isabay sa Latina kapag swimsuit round, pasok to sa banga. Katulad ni Victoria Velasquez Vincent, ganon. Height, talagang sabi ko perfect. Sobrang ganda, talagang may charm. Yung mata niya talagang connected sa mga smile niya. So, yun yung nakikita ko sa kanya. And, ang gusto ko kay McGarry ay iba yung beauty niya, sobrang class yung dating. Ganon, class yung dating. Kung si Victoria classic, ito naman, sobrang class talaga. Sophisticated. Yes! So, yon. So, ako, ang masasabi ko kay Christy McGarry, nakukulangan lang ako eh. Siguro doon sa transformation na siguro nag-expect ka sa kanya na
gusto ko ng more, gusto ko makita ko na mas kabog ka, gusto ko na styling na mas bongga, mas kabog, mas panalo. Yung katulad ng ginagawa ni Michelle D, di ba? Parang ito yung makikita mo ngayon, tapos bukas iba na naman, tapos bukas ito na naman, tapos bukas iba na naman, yung mga ganon. Laging may pa-surprise yung beauty. Sa kanya, wala na, ayun na talaga. Kasi parang pag lumabas ka today, wow, ang ganda. Tomorrow, pag ganun pa din, maganda, pero ganun pa din. So parang yung kumbaga yung beauty nga ay consistent. Yung ganun lang. Yung parang, ano ba tawag dito? Wala nang something special na surprise. Yung walang pasabog, ganon. So yun lang. Pero kasi sabi ko siguro kapag dinala siya sa Miss Universe, syempre, hahawakan na siya ng national director and then may makikita ka na sa kanya siguro mga pagbabago. But Menorca Mercado beauty. So yung ganon. Kaya lang si Menorca Mercado naging second runner-up lang sa Miss Universe, ha. But tignan natin. Pero possible din talaga si Christy Magcari ang manalo ngayong Miss Universe Philippines. Yes! And then, of course, si Alexi Brooks. Si Alexi Brooks, katulad din nila ni Victoria Velasquez Vincent, malakas, palaban. Kumbaga, parang lahat nasa kanya. Com skills, maganda yung com skills. Pero, in terms of beauty, iisa lang din ang ino-offer na beauty. And then, kung dito sa Pilipinas, gusto ko manalo siya kasi kung titignan mo, magandang offer din to. Bago din ang ino-offer natin sa Miss Universe. Bago because hindi pa tayo nakakapagpadala ng kanitong Black Beauty sa Miss Universe. Ang Pilipinas, wala pa sa history na nakapagpadala tayo ng Black Beauty talaga. Pero kasi pagdating sa international pageant, ang nawo-worry naman ako dito kay Alexi Brooks. Yes, matalino si Alex. Alang ang ino-offer na styling. Ayun yung problema ko. Kasi pagdating doon sa Miss Universe, aminin na natin, maraming mga Black Beauty na talagang masasabi mo na kakaiba din yung ganda nila, na talagang may ibinubugay yung ganda nila, may binubugay yung styling nila, pero hindi sila nakakalusot sa semifinals kahit anong galing nilang magsalita. Kung makalusot man sila hanggang top 20 lang, mga ganon. Katulad na lang yung last year na edition, kung mag-o-observe ka, ano ba nangyari sa mga Black Beauty kaila South Africa, sa mga ibang Black Beauty, hindi na nakarating hanggang sa dulo ng competition because doon sila sa ano ba talaga ang hinahanap na Miss Universe. So, ganon. Ayun lang yung kinawo-worry ko. Wala tayong problema sa galing ng pananalita ni Alexi Brooks. Wala tayong problema sa magpadala tayo ng Black Beauty because she's one of the beautiful talaga dito sa competition. Hindi yun yung pinoproblema ko. Ang pinoproblema ko, paano pag dinala ka na sa Miss Universe? So yun, ano yung may offer, ano yung maibibigay mo na something special na kakaiba sa mga Black Beauty para ikaw ang manalo ng Miss Universe. So yun yung mga hinahanap nating sagot. Pero kung dito sa Pilipinas, kung siya ang mananalo Miss Universe Philippines, oh my God, this is the one of the history talaga na masasabi mo ang bongga. So yon. So para sa akin ha, but don't get me wrong guys, nag-observe lang naman tayo. So kahit naman sino, di ba? Anyway, so good luck sa journey syempre ni Alexi. And then isa siya sa mga nakikita ko na pwede talagang manalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. And then punta naman tayo kay syempre, Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, to be honest, perfect ng laban niya dito. So, she's offering something, a different kind of styling na masasabi mo, oh, ito, pwede talaga kumabog. And then, may beauty na ino-offer. And then, to be honest, wala akong masabi kay Atisa Manalo kasi na-surprise ako sa mga nakita ko. Na-surprise ako sa mga talagang ipinakita niyang ganda at ipinakita niyang laban dito sa Miss Universe Philippines, to be honest. And na-amaze ako. Kumbaga dati, na-amaze ako doon sa ginawa niya sa Miss International. Ngayon, na-amaze ako na parang, okay, so ganito talaga ang isang Atisa Manalo lumaban. And pag dinala mo ba siya sa Miss Universe, mananalo ba? I'm not sure. Hindi ko din alam. Pero ang nasisiguro ko, kung dito pa lang kasi sa Pilipinas, may ino-offer ka na something nakakaiba. At may ino-offer ka lagi na nakikita namin. So, of course, mas mataas yung expectation ko sa kanya pagdating sa Miss Universe. And I think, sa ulo ko,
siya dahil she wanted more. Oo, ganon. Kasi kung dito pa lang sa Pilipinas, nagbibigay ka na ng more. So, of course, magbibigay ka ng more para sa laban mo doon sa Miss Universe kasi she wanted to win. And then, malaking challenge to sa kanya. Pero hindi ko pa rin nasisiguro kung mananalo siyang Miss Universe sa Miss Universe kung sakali siya yung ipapadala. Dahil yung beauty kasi niya, hindi ko alam kung magiging something special ba or magiging common sa mga Latina dahil yung beauty na ino-offer. So yon, yung kumbaga parang ang maganda lang kay Atisa Manalo kasi Diyosa talaga yung ganda niya. Sobrang ganda. And parang feeling ko pagdating sa Miss Universe, pwede niya marating yung narating ni Antonia Forsyth. Parang feeling ko kakayanin niya because she has a name. And then meron siyang talagang maganda yung profile. She's a first runner-up Miss International at in fairness. So malaking factor yon at magagamit yon para sa laban niya sa Miss Universe. Kaya siya yung nakikita ko dito na mas malaki yung chance na makuha ang Miss Universe Philippines crown dahil sa factor na meron siya na okay, so yung laro ni Atisa Manalo dito ang malinaw na nakikita mo na okay, ito yung mananalo na malaki yung chance talaga sa corona. Pero tulad na sinabi ko, nandiyan si Alexi Brooks na pwedeng bumasag sa mga pangarap ni Atisa. Andiyan din si Christy McGarry na pwede din, either si Cebu. Si Cebu, ganun din eh. Actually, yung ganda ni Cebu, medyo deadly talaga eh. Fresh and deadly. Ang i-offer naman ni sa Miss Universe, syempre, yung no age limit. Pero kasi yung beauty niya, very Filipina beauty din eh, na hindi ko alam eh, basta may something na medyo a little bit boring lang. Kasi parang dapat maalis niya yung parang worry siya lagi sa sarili niya. So yon, para maklaro niya lang yung kumbaga, ang yung ino-offer niya is to become a Miss Universe. So yon, kasi sa tinitingnan mo siya, parang may takot lagi yung sa mga mata niya na hindi ko alam ko ano, pero magaling to mag-project. Ang magpanalo dito, kaya niyang sumabay sa mga kandidata in terms of yung projection talaga, yung transition na tinatawag. Ayun ang maganda dito kay Christy Stephanie Hanson. Marunong talaga siya sa entablado. Look like Beatrice Luigi Gomez yung atake nito eh. Yung pag nasa entablado na, naglalaro talaga siya sa stage. So yun. But tulad na sinabi ko, depende kung paano nila babasagin talaga dito si Atisa Manalo. Kasi kahit pa sabihin mo nandiyan si Victoria Velasquez-Vincent, Alexi Brooks, and din si Cebu at saka si Taguig, si Atisa pa rin yung masasabi mo na talagang kailangan nilang basagin para makuha yung corona eh. So yun. So tingnan natin kung sino ang babasag kay Atisa Manalo. Kasi aminin man ninyo o hindi, si Atisa pa rin talaga yung bit talaga for the crown. Kasi siya yung masasabi mo na merong magandang profile na pwede mapag-usapan sa buong mundo. Siya yung may ino-offer na parang interesado sa kanya ang lahat ng magiging kalaban niya sa Miss Universe kasi she's the first runner-up sa Miss International. And then she's almost talaga na parang alam mo yung bit niya talaga yung corona for international crown. And tignan natin kung kukunin niya nga ang corona ng Miss Universe Philippines or makukuha ba sa kanya ng ibang kandidata ng mga nabanggit natin katulad nila Alexi, Christy, Chris, and of course si Victoria Velasquez-Vincent. Kasi ito kasi yung mga malalakas talaga na masasabi mo pwede pumagaw sa kanya ng corona or pwede din sa mga baguhan na hindi natin napag-usapan. Diba? So yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po sa inyong lahat. So walang sawang suporta na binibigay
mamimigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. God bless you guys.